Welcome to my channel. Knowledge is power but applied knowledge is more powerful po. So ito po yung ginagamit natin book sa pagtuturo natin. And then disclaimer, the materials presented here are taken mostly in the SSYBF book of IMG and the personal experience of the presenter po. Okay. So sabi nga ni Brother Boss Sanchez, friend, this is your ticket to upgrading your financial life. May your dreams come true. Sana po lahat ng dreams natin ay magkatotoo. Okay. So bakit po ba natin kailangan ng financial education? So ito po ay mga dahilan. Many good, hardworking, smart, young, and old fail, retired without savings. No, because they don't plan to fail, they simply fail to plan po. Because no emergency fund, no healthcare, no extra income po. So kulang sa kaalaman. Actually, marami naman tayo nakikita talaga, lalo na ngayon sa lansangan, mostly mga driver po, di po ba? Talagang senior na, nagda-drive pa rin kahit hating gabi. Nakita natin talaga yung hirap nila. Pero pag tatanungin naman po natin sila, hindi naman po para sa kanila, kundi para sa mga apo nila. So yun po ang mahirap doon. So dapat tinuturuan na din na sa ngayon pa lang tayo, sa ating sarili lang dapat nagpaplano na tayo. Okay? And then by attending this class, marami tayong malalaman. Okay. So wrong money mindset po. Then financial education is only for the wealthy. Yun po yung alam natin. Pero ngayon, sa pag-attend natin to, later on malalaman natin na kahit palang gantong halaga, pwede tayong maging mayaman pagdating ng huli. Okay. The solution to financial challenges is to borrow money. Normally, pag-utang-utang, lalo sa mga Bombay, which is habang tumatagal, kung na-addict na tayo, naging habit na rin natin pangungutang sa kanila na kahit nga kalahati pa lang nababayad mo as a good creditor ka, yung mga Bombay talagang pinupus ka na mangutang pa uli. And some even rely on luck, lalo na po ngayon. Lahat naka-online na. Online sabong, online lottery o lotto, and then lahat halos, wrong eats and so on, pati bingo, lahat yun nasa online na. And then dahil po sa mga maling akala, yun yung mga wrong mindset natin kung mabilis pa paano yumaman. Okay? And then, low savings and high debt po. Di po ba? Many people use their credit card as emergency fund. So, yun naman po ang mga pagkakamali ng iba na ginagamit na emergency pa ang credit card. So, most people don't know how to manage their debts manage them po. So, dapat pagdating sa utang, namamanage po natin yung pag hindi, tayong mahihirapan sa bandang huli. So, bakit nga po? Kasi dahil bound tayo sa utang, hirap tayo mag-retire. And then, saving the wrong way po. Many end up with nothing after working for 20 to 30 years for they did not know how to save and invest correctly po. Marami po tayong kakilalang ganyan. Siguro kamag-anak, kasamahan sa trabaho, iba mga kaibigan natin na talagang after na mag-retire sila, mag-resign, natanggalin sa trabaho, talagang wala po silang naitabi o na-invest man lang. E minsan naman po may nag-retire na kung kailan nakapag-retire na nakapag-resign, saka lang mag-iisip ng investment, which is hindi naman natin alam na pagdating sa ganun, magkiklik agad yung investments na isip natin. Minsan naluluko pa tayo kahit kasama natin yan o kahit kadugo natin yan. So dapat ngayon pa lang hanggat bata tayo o kaya from the time nag-start tayo magtrabaho, dapat mag-isip na tayo kung paano magkakaroon ng business. Parang backup plan na rin natin kung paano makakapag-save. And did you know that Filipinos are one in the world with a 13-month pay since 1975 po? So kung may 13-month po tayo, kung na-invest po tayo ng 5 years o alam na natin na meron pa lang magandang investment vehicle na pupuntahan yung ating 13 months siguro or at least 100K, it will be multi-millions in the retirement fund po. Okay. So dahil hindi nga natin po alam, so hindi natin alam yung tama, kaya yung ating 13-month nagagamit lang natin sa pambili-bili ng regalo sa ating mga kamag-anak, sa mga inaanak, and then kung ano na mga binibili natin kasi hindi natin alam kung saan natin lalagay yung pera natin. Okay. Then if you want to be rich, you need to be financially literate po. Okay. Sabi nga po ni Sir Robert Kiyosaki. So kung gusto mong yumaman, dapat maging financially literate ka. Okay.
Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So, okay, number 1 is increase your cash flow. Paano natin i-increase to? And then investing correctly. Remaining financial healthy. Mananatili natin. And managing your debt. And more. Okay, marami pa tayo pag-uusapan. Then the concept number 1 po, ang unang-una, is building blocks of a solid financial foundation. Okay. So, ano bang situation mo now? Nasa weak foundation ka ba? Tinatawag nito. Or nasa strong foundation ka? So, people fail financially for they build a weak financial foundation po. Kung titignan po natin yung nasa left side, so marami siyang investment pero marami naman siyang utang. And then yung healthcare niya or hindi niya pinapansin or yung healthcare niya hindi na ganun pinagtutunan ng pansin. So, pag ganun po ang ating ang foundation, pagka may dumaan ng mga major ano sa atin o senaryo sa buhay natin, madali tayong mabuwag, madaling matumba ang ating financial house. So dapat po nandito tayo sa kabila, sa right side, yung strong financial foundation. Let's start from the ground up. So bibuild po natin yung healthcare, income protection, debt management, emergency investment plan. Okay. So yun po yung pag-uusapan natin. Pero sabi nga po ni Sir Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So sabi yan, wala kang karapatang mag-invest kung hindi ka properly protected. Parang pag nagpaplano tayo ng pamilya, kung hindi pa natin kaya magkaroon ng anak, so dapat meron tayong protection muna para pagdating ng araw, hindi magsasuffer yung ating mga anak po. Okay? And Sir Rex Mendoza is the President and CEO of Ramper Financial. Okay. So building a solid financial foundation, kaya nang sabi ko, healthcare, we have the long-term and short-term. And then income protection is the life insurance. Eliminate debt. Paano natin mamamanage ang ating pagkakautang. And then building funds by savings and bonds. And then investment through equities and asset po. Okay. So dapat ganito po yung order of priority natin from ground up to up sa bubong.